Nilahad sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson ang iba't ibang anomalya umano sa mga flood control project. Katawag kong inilipad ng tubig. Yung baha. Senator Panfilo Lacson drops a bombshell in the Senate plenary. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption. A dam of deceit that is burst open, unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot, dapat may makulong. Our frustrated countrymen cry in unison. Name, shame, and prosecute. Justice must catch up with these people because enough is enough. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. These 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan 1st District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC Boys. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu, at Pampanga. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys sa isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng daang milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. The record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC Boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. B as in billion, hindi M or million. Kung darapala ng pagwawalas ng kaba ng bayan sa mga kasino, lalong darapala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week, we carved hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Una sa ating listahan ng flood control structure sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan, na sakop ng notorious 1st District Engineering Office. Ang pondo ng flood control structure sa May Capiz, Talitip River, Package B sa Barangay Perez ay nagkakahalaga ng 92.58 million pesos sa ilalim ng 2024 national budget. Hindi ito basta ghost project lamang. Hindi rin ito basta-bastang substandard o palpak. This project may be added to the wonders of the world. Why? Because it will keep us wondering how in the world it was implemented at such an extraordinary speed and paid in extraordinary haste. Trabahong tamad para sa trabahong gahaman, Mr. President. Sa dalawang proyekto sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, copy-paste din ang modus ng SIMS, Mr. President. Parehong petsa ng notice of award ng dalawang contracts noong February 17, 2025. Pareho din ang petsa ng notice to proceed, February 25, 2025. Pareho pa ding may revised contract na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. At ang ultimong panggagago, Mr. President, sa loob lamang ng 15 araw mula February 25 hanggang March 12, parehong 89% ang completion rate ng dalawang proyekto. Hindi lang yun, fully paid ang parehong proyekto na sa parehong araw din noong April 22, 2025. Magkaibang proyekto na ang contract duration
pero sabay natapos ng record period na 34 days. 100% completed kuno. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Obvious rin ang kabalbalan sa mga reports para sa proyektong construction ng pumping station ng floodgate sa Barangay Atlag, Malolos, Bulacan. Base sa mga sales invoice, 4 na beses nakasingil ang kontraktor para sa kabuuan ng proyekto mula October 2024 hanggang Mayo nitong taon. Ang sunod na mga litratong ito ay may petsang December 2024 at April 2025 pa rin. Parehong larawan, ang mga bulok at kinakalawang na sheet piles, parehong pwesto ng mga makinarya at parehong pwesto ng mga manggagawa. Ang kaibahan lamang ang lighting at contrast ng mga larawan. Tulad ng Sims at IM, malupit din talaga ang pattern ng kontratistang ito sa kababalaghan. Wala pong iba kundi ang sikat na Wow Builders. Ang dalawang kontrata na ito ay na-award sa Wow Builders noong February 1, 2023. Ang 50% ng proyekto isinagawa ng 7 araw. Ang sunod na kalahati, ginawa ng mahigit 4 na buwan. Not for one project, but for 2, Mr. President. Napakahusay, napakaganit. Kawawaw na kawawaw talaga tayo sa Wow Builders. Growing family business indeed. Pero hindi pa dito natatapos ang kwentong pamilya. The web of family names reveals a web of stories. Maglangke, Bernardo Bonoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglankes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanumalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke, Bernardo Bonoan, MBB, Mr. President. Kayo na po ang mag-connect ng dots. Lahat ng may kinalaman sa pagnanakaw, mapakontraktor o empleyado ng DPWH o mambabatas man, ay dapat isama sa kasong kriminal na isasampa. Our goal is not only punitive but also preventive. More than ever, we need people speaking up, not talking down on the efforts we have built. In my first privilege speech, I spoke about the flooded gates of corruption. Today, we turned our sight into a darker place, the flooded gates of hell. Sana sa madaling panahon, malunod ang may mga kasalanan sa dami ng kasong kanilang haharapin. These people have reduced the lives of our flood-stricken countrymen into living hell. It is time to give them what they rightly deserve.